Sige po, ang amin pong nabalitaan, nagpahayag po ang International Criminal Court, yung Pre-Trial Chamber 1, na Mhm. kung saan ay itutuloy nila yung confirmation of charges dito sa ngayong February. Ito Yes. ay dahil na pag-alaman nila na yung batayan na ang dating Pangulong Duterte daw ay fit to stand trial. So yun po ang amin nabalitaan. So ano po yan, isang malaking katuwaan po muli yan sa mga pamilya ng biktima nung nabalitaan po yan kasi napakatagal na po nang hinihintay, halos mag-iisang taon na po mula nung ang dating Pangulong Duterte ay na-aresto at nakadetain sa International Criminal Court. At alam naman po natin na naantala yan dahil na rin po sa defense, sa mga aksyon na ginawa ng defense. So ito po ay isang masayang balita, isang mabuting balita po ang ating narinig mula mismo sa International Criminal kung saan ay tinalaga si Atty. Butuyan. At yan naman din po ay kumbaga na-orient naman din po kami ni Atty. Chrissy Conti na accredited assistant to the council din po. So binanggit naman po niya na sila din po yung magkakasama doon. So ano po yan, isang magandang balita po yan dahil alam naman namin na ang mga lawyers na ito ay para din po sa biktima, sa tunay na biktima nitong war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ayon na rin po sa pagmomonitor natin sa mga kaganapan, ang ICC naman po ay talaga sila ng mga expert, no, yung mga medical expert na kung saan sila yung titingin sa dating Pangulong Duterte. At yun po yung naging kanilang ulat na fit to stand trial ang dating Pangulong Duterte. Kaya mahalaga na ituloy-tuloy na. Alam naman po natin na dapat noong September pa ito dahil pinakinggan sila ng ICC, ng prosecutor sa kanilang mga kahilingan. So may mga series of mga aksyon ang ginawa din ng ICC na sumasagot din po doon sa kanilang mga kahilingan at pinagbigyan naman po sila. Ngayon, ito na po yung kumbaga, ito yung parang huling sagka para matuloy yung trial at nakita naman po na ipaliwanag ng mga eksperto na tumingin sa kanya na siya ay fit to stand trial. At idagdag na rin po namin, monitor din natin, di ba, yung mga pagdalaw ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang anak, ng kanyang mga apo. Nakikita naman din sila, sabi nila, nasa mabuting kalagayan, syempre may edad na, pero ganun pa man, nakakausap nila at nakakabigay pa sila ng update ng mga kaganapan dito sa Pilipinas. So in terms of yung pagtingin o yung kalagayan, yung mental capacity ng dating Pangulo, ay yun naman, napatunayan na siya ay fit to stand trial. Kaya, kumbaga, mahirap na sabihin na tinagihan. Kumbaga, pinakinggan nga sila, kaya nga tumagal ng ganito eh. Pero kumbaga, ito na yung pag-uulat ng mga eksperto, yun naman sana, ipakinggan din nila para matuloy-tuloy na itong confirmation of charges at matuloy-tuloy na yung trial. Wala pa nga pong trial, di ba? Iko-confirm pa lang mga yung charges. So, kumbaga, ito naman yung inaabangan din po at siyempre, observation din po ng mga pamilya, ang ginagawa po ng kampo ng mga Duterte sa pangunguna ng kanyang lawyer, talaga naman pag-antala at talagang hindi tinatanggap o kumbaga yung ayaw mapanagot. Ang kahilingan po mapanagot siya dun sa krimen, yung crimes against humanity. Pero ang mga position po nila ay pag-block dun sa proseso. Kaya yun po, kaya kami ay yung isang nanay nga sabi niya masaya siya na ito ay matutuloy na after a long wait. So ano po kami, nagpapasalamat kami sa ICC at nagtitiwala po kami dun sa proseso dahil dumaan naman na ito sa maraming mga pagsasaliksik at mga ebidensya at ang latest nga po, di ba, nanawagan pa rin ng dagdag na evidence kung sino pa yung nais magpahayag na katunayan na naganap itong mga pagpaslang dito sa ating bayan. So yun po. Sa bahagi po ng Rise Up for Life and for Rights, kami naman po mula nung halos magsasampung taon na rin po kami na nakikipag-unayan sa mga pamilya ng biktima ay yung mga regular naming gawain na pagkukumustahan, alamin din sila, tapos mga update sa mga balita. Actually, last Saturday, nagkaroon kami nilang mga pagsasama at yun, parang bahagi po ng kumustahan namin ay nabanggit na naman po niyo na sana magtuloy-tuloy na nga yung proseso ng ICC. At ito po, isang balita na ito na pala at nagtakdaan na sila ng panahon na February. So ano po yun, mahalagang petsa po yung kumbaga sa mga pamilya ng biktima na naghahanap ng hustisya, lalo't hindi po makuha dito sa ating bayan dahil yun na nga yung ating justice system na sa kasalukuyan na nararanasan ay hindi naman talaga mapapanagot yung pinaka-responsable. So mahalaga po itong papel na ginagampanan ang aksyon ng International Criminal Court na kumbaga isa siyang
pandaigdigang korte, no, na walang pinapanigang individual, walang tinitingnan ng usaping politika kundi hustisya lamang po. Kaya mga pamilya po ng biktima ay umaasa sa proseso ito. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po yung aming mga gawain at lalo po ngayon marahil yung Victims Participation and Reparations Section, makikipag-ugnayan po kami kay Attorney Chrissy kung meron po kailangang pahayag kasi usually po nagkakaroon ng mga pag-interview yung views and concern batay po dun sa nais malaman pa ng ICC. Pero yung mga pamilya po na biktima sa bahagi po ng Rise Up ay handa po silang magpahayag ng kanilang mga views and concern lalo sa panahon po